Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tinawag po ng Armed Forces of the Philippines na mapanlinlang, misleading ang panibagong aligasyon ng China na sinisisi ang Pilipinas sa naganap na banggaan ng supply ship at Chinese vessel malapit sa Ayungin Shoal. Inakusahan ng China Coast Guard ang Philippine supply ship na hindi pinansin ang ginawa nilang maraming babala at illegal pa rin pumasok sa karagatan na sakop ng South China Sea na nagresulta ng banggaan. Kinumpirma po ng National Task Force for the West Philippine Sea na nabalam ang rotation at resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal dahil sa illegal, aggressive at reckless na aksyon ng China. Kabilang daw po sa inabot o naranasan ng supply ship ay ang ramming at towing mula sa Chinese Maritime Forces. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Dito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po ang ating mga kababayang balik trabaho ngayon? Okay ba kayo o ayaw nyo pa rin pumasok? Ay, wag naman. Medyo marami Pasok nang na, pumasok. pasok na. Marami nang sasakyan ngayon kumbatsero Oo, sa traffic na uli. kalsada. Traffic na uli. Ang aga-agang napakaraming sasakyan, lalo na dyan sa Commonwealth Avenue, Quezon Avenue. Yes. Talagang alam mo kapag araw na ng trabaho. May trabaho. Kumusta ang mga napupuyat sa maraming bagay na maraming kadahilanan, maraming napupuyat dahil sa trabaho, hanapbuhay, nag-overtime, Yes, o kaya sa traffic, pag-uwi ng bahay. Pero marami rin ang napupuyat dahil sa kape Facebook, Dami yan. kaka-TikTok, kaka-Instagram. Alam mo bang kahapon na meron akong nakausap na tinututukan daw niya yung Facebook page ni Attorney Harry Roque. Yun na nga. Oo, iniintay daw niya na sumagot si Attorney Harry Roque dahil matapang tong si Attorney Harry Roque. Yun ba yun sa mga kumakalat ngayon sa social media na picture niya, tapos may picture ng isang gwaping? Yes. Yun. Yung nilabas po naghihintay ng sagot. Isip-isip po. Hindi pa sumasagot si... Ito. Ito pala yung supernatural contest winner noong 2016. Oo. Totoo kaya yan? Oo. Totoo ba yan?
na naging Ang tingin ko yung paglalabas nitong dokumento na to may kasamang mali siya may to. mali siya. Oo, May kasamang totoo mali yan. siya to. Kaya nga nakatutok ang mga tao kahapon Oo. sa Facebook page ni Attorney Harry Roque pati sa kanyang YouTube channel. May Oo. YouTube Oo. channel siya. Meron. Oo, at iniintay na barahin itong usapan na to pero natapos yata yung araw kahapon na wala eh. So yung parang may quote do sa may nakita akong post na merong quote na parang salita niya eh. Oo. May salita doon na parang kinote si ito. Sige nga. Nakalagay doon na I need a travel companion Aha. since I am diabetic. Ayan yung nakalagay dun sa affidavit of support. With coronary stent and suffering from Ako, acute spinal stenosis. Kailangan ko ng kasama sa pagbibiyahe sapagkat ako may diabetes. Meron akong stent, nilagyan ng stent sa puso. So yung palang picture na yon ng Guaping, kasama niya pala sa biyahe yon. Kasama niya sa biyahe. Yun yung, Kaya medyo nalilito kasi ako dun sa mga unang lumabas eh. Ba't kailangan niyang sabihing diabetic siya? May pinakita lang naman na picture ng ano ba yan? Nurse ba yan? O doktor ba yan? Ako, ang duda ko, baka nurse to. Baka nga, baka Oo, naman. baka naman na nurse alam mo to. naman tayo, kumbatsero, we always think of about good of about any person. Di ba? Yes, especially we always give a benefit of the doubt. Ay, buto mo na. Kahit na ikaw naman na hindi ka naman employer, binigyan mo siyang benefit. O, tingnan mo, may ID pa si Secretary Harry Roque dyan. Pero picture na yan. ito po, kung paniniwalaan natin ang mga lumalabas ngayon. By the way, ang documents daw po na ito, na may affidavit of support, etc., ay nakuha sa raid ng PAOK dun sa Porac, Pampanga. Teka muna naman. Ba't napakalayo naman na nun? Tama ka doon. Napakalayo Yan din naman ang nun. naging sagot ko. Sumosobra naman yata yan. Baka Para naman- namang sinusungkit nyo si Attorney Harry Roque dyan sa Pogo-Pogo operation na yun. Para Bakit namang naman, foul na yun. Sabi ko, foul. Napakalayo naman na nun. Parang masyadong iniuugnay siya doon sa puguan na yon. Lumilitaw. Lumilitaw na yung palang kumpanyang nando doon ay kliyente ni Attorney Harry Roque. Isang abogado, maraming Isang, kliyente. abogado. Diba? Dahil siguro nagkopya, naiwan. ano naman ang kinalaman nun? Bibiyahe siya. May gusto siyang isama dahil siya diabetic. Ba't mapupunta doon sa puguan? Yung papel na yun. Baka nag-opisina si Attorney Harry Roque doon. Dahil sa nag-opisina siya doon, minsan may mga dala siya attache case. Naiwan. May naiwang attache case. Iba yung nadampot niyang attache case. Parang, Mario. ginawa lang ng kwento eh. Parang ano na to demolition job na kay. Yun naman Pwede bang mother? Pwede bang tawagan niyo si sabihin Secretary niyo, para Harry namang Roque? lumilitaw na demolition job to kay Attorney Harry Roque. Tsaka at kawawa din naman yung Guaping na nasa picture na yon. Paano namang maging kawawa? Nakabiyahe sa Europe. Ganun. Ng Europe pala yun. bansa. Poland, Italy, saka ano yung isa? Ukraine ba? Oo, Ukraine. Merong Ukraine. Hindi yata nakarating sa Ukraine. Kasama sa listahan eh. Ano ba? Oo. Ito ba? Ikaw May binanggit ho yung pangalan. Ito pala ang appointment nitong si Mr. Supernational, ano ba? Supranatural. Supranatural 2016 ay Executive Assistant 3 at the Office of the Ukraine. Presidential Spokesperson. Yung kanyang appointment ay January 4, 2021. Ayun, duly approved by the Civil Service Commission. Yun naman pala. Approve naman pala. Mag-test ng diabetes. Makita ka sa camera. Hindi. So, naging empleyado pala ito Sa Malacanang ni Secretary Roque Oo. noong January Ang 2021 appointment, hanggang December 2021. so buong taon na yun. At ito ay may salary grade 20. Oo. At ang kanyang trabaho ay Executive Assistant 3.
Ayan, oo. Yun pala. Magkano ba sweldo ng mga ganyan? Eto, nakalagay din pala dito sa picture. ganun. 54,251. 54,000. Malaki Oo, pala malaki. sweldo ng mga executive assistant. Ha? Eto, meron pa palang, doon mismo sa picture na nakapost, na ito ay kumakalat to sa social media, lalo na sa Facebook. Lalo sa Sa Facebook. Facebook ko ito nakita. Hindi mo kasi nakikita yung TikTok saka sa... Meron din sa Oo, TikTok? meron din sa Ayos. TikTok. Meron din sa YouTube. Meron daw hong abidabid. May abidabid. May abidabid daw to si Secretary Harry Roque na parang ano niya Abidabid of support. affidavit of support para Pagka dito sa bibiyahe ano. kasi- Ito yung nakalagay. Ako! Ay. I am providing this affidavit Ako ay gumawa ng abidabid sa laysay na ito to confirm upang kumpirmahin that na I ako will provide financial support ay gagastos para to Alberto, teka, anong pangalan? Alberto Para kay- de la Serna Alberto de la Serna for his travel sa kanyang paglalakbay to sa Poland, Poland. Ayan. Ukraine, Doon nga. Tama ka nga pala. and Ukraine. Italy. Aha. Tatlo. Tatlong bansa From sa October 9, Europa. from October 9, 2023. Hindi na siya empleyado ng gobyerno noon. Oo, Hindi na siya empleyado kasi last year lang yan eh. Eto pa. Ano pa? To Ay. Ba't naman doon hindi? October 18, 2023. October 18. So, mula October 9 days, October 9. siyam na araw. October 9 to October 18. October 9 days. He Siya, lalaki, will accompany me ay sasamahan ako to these countries sa mga bansang ito as an invited resource person bilang isang imbitadong bisita to sa speak on an event upang magsalita sa isang pagtitipon on the peace process in Ukraine, tungkol sa prosesong pangkapayapaan sa Ukraine. which will be Kiev, Ukraine to held from 16 to Doon 16 sa October. Kapitolyo ng Ukraine gaganapin sa Kiev. Pero wala na siya dito. Wala na si hindi na Hindi secretary. na siya sekretary. Kumbaga, kung na siya, resource person na nga siya eh. Oo, at bakit niya kailangang mag-issue pa ng abidabid na ganito? Hindi, kasi- Nasa Malacanang pa kaya itong si Pogi? Hindi, kasi kung bachero, ganito yan. Ganito sige. yan. Kapag ang isang tao ay mag-a-apply ng visa sa EU, o saan man, nire-require ng konsulada ng anumang meron. bansang yon na ina-apply niya ng visa ang mga dokumento na nagpapatunay na kaya niyang tustusan. He's financially capable. Kung wala siyang maipakitang kung ano-ano, halimbawa ay kanyang mga ari-arian, mga bank accounts, etc. Kailangan mo ng kasangga. Ayun. At dito ay dumating, kasangga mo ang langit. Ang tanong. Embassy ba ang puguan sa Bamban Tarlac? Yun O nga. sa Porac? Yun nga. Ba't napunta doon yung Ayun. affidavit? Mapakagandang katanungan yan. Baka naman na smear campaign lang ito. Yun na nga Smear campaign lang ito Yun laban na nga. sa butihing dating kalihim at tagapagsalita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na nga sinasabi ko. Bakit naman mapupunta pa ron sa lugar na yun? Ito actually isang tirada lang ni Attorney Harry Roque, sabihin niya lang na hindi ko naman pirma yan. Oo. Hindi totoo yan. Yung Hindi pirma. totoo yung abidabi, invento lang yan. Oo, Inilagay lang pwede. dyan sa crime scene yan. Oo nga. Para baka idawit ganun. ako. Pwede nating Pwedeng ganun yun. Pero Talaga, meron totoo palang yun. yung palang binanggit mo na yan, kumbachero, ay tama na nakalagay doon sa paragraph 3 na Nung abidabid. nung abidabid Oo. na kaya niya kailangan ng kasama. I need a travel companion since I am diabetic Kailangan ko ng kasama sa biyahe dahil ako may diabetes. with coronary stent. Oo. Ito yung nagpa-angioplasty. Na angioplasty. And At
suffering at nagdaranas ako from acute spinal stenosis. sa malalang problema sa Sa likod yan. Sa likod. Na baka kailangan niyang may umaalalay sa kanya. Paano na makakasayaw ng ganun Meron palang problema sa spine. Oo, ay nako. Paano kayang alalay ang kailangan gawin? Depende rin naman. Itatanong mo siguro, kumbatsero, Oo. kung ikaw ay Sige, tatanong ko na. Ano bang gusto mong itanong ko? kung ano-ano ba ang Ano-ano ba? mga- Ano-ano ba? Ano-ano ba? ang mga kailangan gastusan Oo. ni Secretary Oo. para dito kay Pogi. O ano nga ba? Oo. I am financially capable Mapera ako. and willing At payag na payag. to cover Walang kaduda-duda para sagutin all Ang expenses lahat ng gastusin related to na may kinalaman sa De La Serna's travel, sa pagbiyahe na ito ni Pogi. including Kabilang na, but Ha? not limited to transportation, kabilang at hindi limitado sa transportasyon, accommodation, Aha, meals, tirahan, medical expenses, pagkain, and any gamot, other necessary cost. at ano pa mang So, pwede lahat niyang ng gagastusin- pagkagastusan. Saan kaya sumakay ito si Pogi? Ano? Aeroplano yan. Hindi, siyempre, Kumatsero. may economy kasi, merong business class. Business yan. Paano mo naman nasabi? Papayag pa ba naman si Pogi na Ako sa bagay. may Ano? gagastos na para sa iyo Kung sa business bagay. na. Tama ka din naman. Tsaka pwede ba namang aasistihan mo si na si magkahiwalay Bossing kayo. Na magkahiwalay. Ah, Anong assistance ang mga magagawa mo? Kailangan niya magkatabi. magkatabi. Sa biyahe. Ganon. Sa aeroplano. Baka naman paninirang-puri lang ito kay Yun na nga. Secretary Yun na nga Harry sinasabi Roque. ko, kumbatsero. Tandaan ninyo, mga kababayan, ito pong mga dokumentong ito ay hindi naman for public consumption sana. Oo. Sino naglabas nito? Paano nag-leak Paano yan? nag-leak yan? Yan yung sinasabi nating kaya nga may Data Privacy Act eh. Oo. Hindi po ba? May karapatan po ang mga mamamayan laban dito sa mga ganitong klase ng pag-uusisa. Kaya Oo. dapat magsalita si Secretary Roque. Magdemanda ka, attorney. Oo. Total, kayang-kaya mo Secretary. to. Secretary, magdemanda ka sa mga taong kung sino man itong Nagpapakalat niyan. nagpapakalat po nito. Lalo pa nga at lumilitaw, ito ang pinalilitaw nila Oo. na doon daw sa puguan, sa Porac, Oo. naroroon ang mga dokumentong ito. Oo. Pambi- At hindi lang yun, kumbatsero, yung very damaging ito Oo. sa pagkatao ni Secretary Harry Roque at sa kanyang buong pamilya. Kasi 1+1 yan eh. Ganun nga. Ano Oo. pa ba ang Tapos ipapakita pa yung iisipin mga hindi lang ipinapakita yung picture ng lalaki na nakabihis ng maayos, na pogi. pati nakahubad pati nakahubad. Bakit nila Ba't kailangan ito pa ay ilagay nilabas din ng politico.com ito eh. Isang news website ano. Kaya Secretary Secretary Harry, tumatawag po kami. Tumatawag po kami sa inyo para po masagot nyo rin po itong mga issue na to. Bayan, katotohanan, 2x2. Beno, ang oras po natin, nga, Mr. Jelom Tang, Lakyam Diapdihon, 6:22 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 18 ng Hunyo 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. Inaprobahan ang investment ng BOI noong Mayo, pumalo sa mahigit 640 bilyon. Karamihan daw po mula sa foreign trips ng Pangulong Bongbong Marcos. Dengue patients makikinabang sa pinakamalaking benefit package ng PhilHealth. NPC, National Privacy Commission, may apila sa publiko. Video ng pagtutuli.
iwasan daw pong i-share sa social media. Bakit naman? Bakit naman? Yung iba nga, pinagmamalaki yan eh. Pinagmamalaki pa niya dahil nagtagumpay siya. At hindi na siya matatawag na potso. DILG, pinahigpitan naman ang pagbibigay ng business permit sa mga nag-a-apply ng negosyo. Sunog, sumiklab sa residential area sa Tondo. 3 bumbero sugatan, 6 na pong pamilya nawala ng tahanan. At dating QCPD Director ay tinalaga bilang bagong hepe ng Davao Region Police. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Unahin natin ang good news na kapagtala po ang Board of Investments ng kabuang 640 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa nakalipas na 5 buwan ng taon. Malaking bahagi daw po ay resulta ng mga biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos mula sa ibang bansa. Ayon sa BOI, tumaas ng 14% ang mga naaprobahang pamumuhunan mula Enero hanggang Mayo 2024 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa pahayag na inilabas ng BOI, sinasabing ang positive trend ay maaaring i-attribute sa ilang factors kabilang ang investment na nagbula sa presidential trips ni BBM mula noong 2022. Ito po ay inaasahang makalilikha ng halos 14,000 na mga bagong trabaho sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy, agrikultura, forestry at pangingisda, transportasyon, storage at manufacturing. Alas 6:31 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Mata na kamo, gising na. Maaring mag-avail ang mga madadali ng dengue ng tinaasang benefit package ng PhilHealth. Ito'y ayon po sa PhilHealth, 13,000 pesos na ang benepisyo mula sa dating 10,000 piso sa ilalim ng kanilang medical conditions package. Sakop din ng package ang inpatient care para sa dengue at pinaalala ng PhilHealth na meron silang no balance billing policy sa mga mako-confine. Ibig sabihin, walang karagdagang babayaran ang isang na-admit o na-confine sa ward type accommodation sa pribado at pampublikong ospital na accredited ng PhilHealth. Ginawa ng PhilHealth ng pahayag matapos magbabala ang DOH na posibleng tumaas ang mga kaso ng dengue ngayong tagulan. Alas 6:32 ng umaga, mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Nagpaalala ang National Privacy Commission o NPC sa mga netizen na iwasan ang pag-share ng video sa social media kaugnay ng pagtutuli. Ayon sa advisory ng NPC, masyado daw pong sensitibo ang ganitong content. Hindi, huwag mo siguro pakikita yung pototoy ng bata habang tinutuli. Pero matagal na yan eh. Di ba? Parang katuwaan. Saka hindi mo naman ibibideo yung ayaw magpa-video. Oo, yung gusto lang. Yung gusto lang. Saka yung iba nga, sila mismo nagpapabideo eh. Sila mismo. Parang ako yun, ewan ko lang, yung mga taga-NPC kayo, may mga natuli na. Alam niyo yung mga natuli, tuwan-tuwa kayo, pinagmamalaki mo sa buong mundo na. Matapang ako. Gusto mo ba? Ay, sa advisory ng NPC, masyado daw pong sensitibo ang ganitong content kahit pa mga bata ang nasa video. At maaari silang ma-expose sa cyberbullying. Bukod dito ay nalalabag din nila ang privacy rights ng mga nasa video na maaaring magdulot ng seryosong psychological at social consequences. Ginawa ng NPC ang pahayag matapos na kumalat online, partikular sa social media, ang ilang video na may kinalaman sa circumcision o pagtutuli sa mga bata. Alas 6:33 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Inatasan ni DILG Secretary Benhur Abalos sa mga local government units na maging mahigpit at suriing mabuti ang mga dokumento ng isang negosyo bago magbigay ng business permit. Iginit ni Abalos na dapat tiyakin ng mga LGUs at opisyal ng barangay na tanging mga lehitimong business operation lamang ang mabibigyan ng permit.
Ginawa ng kalihim ang pahayag sa harap ng kontrobersyang nilikha ng ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga na natuklasang nagpapatakbo ng scam farm. Pero yun, kumbachero, sobrang offhand, pwede natin sabihin may kapabayaan o may kasapakat. Kasapakat. Ang LGU doon sa Porac, Pampanga. Sobra naman yun. Pati doon sa isa, ano pa yung isa sa Porac, tsaka doon sa Bamban mismo. Sa Bamban mismo. Oo. Kumbaga, kapag hindi mo naman nakita na may mga pangyayaring, may aktibidad doon sa lugar na yon. Napakalaking ilang construction nun eh. Ilang building yun eh. Hindi maaaring ganun na lang yon. Hindi maaaring ganun yun. Hindi siguro paghihigpit sa kundi yung mismong local officials. Yun ang dapat na busisiin. Bakit nagkaganon? Ano ba sila? Tanga? O nagtanga-tangahan lang? Maaaring ganun. Minsan kasi kaya nagtatanga-tangahan sapagkat may pakinabang. Ayun! May pakinabang. Ganun na yun. Ito, pagtatapat ko sa inyo. Kami po may maliit na pinapagawang pagawaan ng tinapay dyan sa Tandansora. Kumbachero. Tandansora. Alam mo bang 1.5 taon ng proseso? Inabot ng 1.5 taon. Para makapag... sa dami ng mga dadaanan mong proseso. Para lang magka-business para permit? magkaroon ng, construction permit. Construction. Sobrang higpit talaga ng Quezon City. In fairness sa Quezon City, ngayon talagang pinagbubutihan. Lahat bubusisiin. Uusisain sa'yo. Bakit ba? Lalo kung ang lugar mo ay residential. Yung electrical, yung sanitary. Napakarami, kumbachero. Plumbing, mga ganyan. Kulang yan! Ayan. Balik. Totoo. Kumbaga, kapag ka po ikaw ay magtatayo ng negosyo, isipin mo, ayaw ba nitong City Hall na ako yung magnegosyo? Ayun, ganun nga. Makakaramdam ka ng ganun eh. Ayaw ba ng City Hall na hindi lang ito sa Quezon City, pati sa iba pa. Ayaw ba nila na makalikha ng trabaho dito sa kanilang lungsod? Kapag sobrang higpit naman na gano'n. At doon nga, kapag sobrang higpit ka naman, doon naman papasok ang... corruption na naman yun, kumbachero. Corruption na naman. Yung bang pinahihirap ang proseso para magkaroon ng daan sa corruption. Eksakto. Alas 6:36 ng umaga, naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agring gayon, gising na. 3 bumbero ang sugatan habang nasa 60 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos lamunin ng apoy ang nasa 20 bahay sa barangay 58 Tondo, Maynila. Sa ulot ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 10:30 ng gabi at mabilis itong tumaas sa ikalawang alarma makalipas lamang ang 3 minuto. Inabot ng 2 oras sa mga bumbero bago mailagay sa fire under control ang sunog dahil sa masisikip na daanan sa lugar na hindi madaanan ng kanilang mga truck. Inaalam pa ang sanhi ng naturang sunog pero inaitala na umabot sa mahigit 1.6 million pesos na halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy. Alas 6:37 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Formal nang itinalaga bilang bagong Police Director ng Davao Region si Brigadier General Nicolas Torre III. Pinalitan ni Torre si Brigadier General Aligre Martinez matapos itong masibak sa pwesto dahil sa umano'y palpak na operasyon sa Davao City sa pag-serve ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa bagong direktor ng Davao Police, batid niya naman ang malaking hamon na kinakaharap ng kanilang hanay kasunod ng mga pangyayari. Nilinaw ng opisyal na hindi nila magiging focus ang operasyon laban kay Kibuloy dahil inaasikaso naman ito ng National Headquarters. Ayon kay General Torre, target nila ngayon ang pag-replicate sa patakarang 3-minute response time na kanyang ipinatupad nung siya'y manungkulan bilang hepe ng Quezon City Police District. Alas 6:38 ng umaga. Mayor Elgin Malaluan ng Mindoro. Maganda morning. Susunod. Dito boy! Eto na naman, mayroon na namang ulat ang DICT. Yung DICT, tagapag-ulat na lang yata ito ngayon eh. Reporter? Reporter na lang. Kunin na lang kaya nating RH reporter ang mga taga-DICT. Inulat po ng DICT na mayroon na naman pong isang ahensya ng pamahalaan na biktima ng cyber attack. Ayan, ako. Ano ngayon? Report, dagdag lang sa statistics ninyo yan. Dapat preventive. Preventive ang ginagawa ng DICT. Anak ng bakang dalaga naman, oh. At ang
Antabayanan po ang ulat ng ating mga RH reporters sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39 ng umaga. This time check. Ay, Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:45 na ng umaga, kinumpirma po ng Maritime Industry Authority o Marina ang cyber attack sa 4 nilang web-based system. Ang kay Joseph Victor Generato, hepe ng Marina Management Information and Systems Service, nagsasagawa na ng repair ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT. Naalam na rin nila ang lawak ng data breach pero tiniyak na hindi naman naapektuhan ang impormasyon ng mga tripulante. Nanawagan ng isang cybersecurity expert sa pamahalaan na gawing prioridad ang kanilang cybersecurity dahil hindi lamang lokal kundi maging ang international cybercrime groups ay tinatarget na rin ang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang naging reaksyon ni cybersecurity analyst Art Samaniego matapos ang panibagong cyber attack sa 4 na web-based systems ng Marina. Ayon kay Samaniego, ang hacker sa likod ng pag-atake na ito ay ang siya ring nasa likod ng panghahack sa mga online systems ng PNP, DOST at maging ng Department of Agriculture. Sabi nitong si Chris Oliver Ona, ang daming problema sa scammer. Videos ng tinutuli ang inaasikaso ng NPC. Oo nga. Nainis yung isa nating tagapanood. 530 preso sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan ang namumurong palayain ng Bureau of Corrections. Sabi ng Bucor na na-interview na ang mga ito ng mga abogado ng Public Attorney's Office para sa posibleng parol. Bilang sa nakapanayam sa Legal Aid Caravan, ang 12 PDL na sinentensyan ng 20 taong pagkakakulong at higit pa. Mahigit 14,300 na ang napalayang mga preso sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Posibleng maging marketing o naging marketing strategy lamang ng Amerika ang ginawang pagdiscredit sa bakunang Sinovac noong kasagsagan ng pandemya. Ito ang reaksyon ng Octa Research Fellow na si Dr. Guido David kasunod ng nadiskubre ng Reuters na ginawang anti-vax program ng US sa social media ang Sinovac ng China. Sabi ni David, may basihan naman ang paratang ng US dahil tinatapatan nila ito ng mga pag-aaral na nagsasabing mabagal nga ang efficacy ng Sinovac. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga, tumaas po ng 3.1% ang pera padala ng mga OFW noong Abril. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, lumobo ito sa $2.86 billion mula sa $2.77 billion sa parehong period noong 2023. Pero ito na ang pinakamababa sa loob ng 11 buwan o mula nang maitala ang 2.78 billion noong Mayo ng nagdaang taon. Bulti nito ang mula sa remittances ng land-based workers na may mahigit 1 taong kontrata na nasa $2.1 billion. Para po sa unang 4 na buwan ng taon, tumaas sa $12.01 billion ang personal remittances na siyang pinakamababa simula noong 2023. 19 ang nasawi sa kasagsagan ng Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa Foreign Ministry ng Jordan, 14 na Jordanian at 5 Iranians ang nasawi dahil sa sunstroke at 17 iba pa ang napaulat na nawawala. Ang Hajj ay isang mahalagang spiritual na paglalakbay sa Mecca ng mga kapatid na Muslim na mahalagang magawa nila isang beses sa kanilang buhay. Ayun, tinan mo, grabe ang tao. Grabe, no? yan ang matindi talaga. Una namang sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na walang Pinoy o wala namang Pinoy ang nakasama sa mga nasawi sa Hajj sa Saudi Arabia. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Doon po sa mga Balita. taga-subaybay po natin,
Diyan sa UP Village, Barangay UP Village sa Quezon City, ilakas niyo ang boses ng radyo nyo. Ilakas niyo ang boses ng telebisyon ninyo. At nang marinig kayo nitong si Sherwin Alfaro na nandyan lang sa inyong paligid. Oo, sa UP. Sa yan. UP Village. Kanina nasa Barangay Pansol siya. Sa Hot Spring. Sa Hot Spring. Hindi. Ha? Hindi. Barangay Pansol, Quezon City. Quezon City. Quezon City. Kala ko Diyan sa may Barangay Pansol, pag nadaan ka dyan, may may parang alternate route papunta ng Marikina, Pambachero. doon sa may Sa Nawasa. Nawasa. Papunta dyan, madadaanan mo yung mga naglilinis ng sapatos. Yung mga, ewan ko kung saan galing yung mga sapatos na yon. Sa Digoma, ha? Yung mga Digoma sapatos, maraming trabaho naglilinis, nag-iis-is ng sapatos. Tapos binebenta nila uli. Palagay ko ito yung mga yung segunda mano. Segunda mano. Pinapuputi ulit. Pinapuputi uli. Kaya Magaling, marami pong may hanap buhay na ganyan yan. Hindi ko lang alam kung binebenta ba nila uli na bago. Oras po natin, 9 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Napakabilis talaga ng oras. Talaga naman. 4 minutes na lang, kumbachero, bago alas 7. Ibig sabihin kaninang mag-isang oras na pala ang lumipas mula nang mag-take effect yung pong oil price hike. Nako, ayan. Medyo malaki-laki yan. Mabigat to. Halos magkano, kumbachero? Halos 2 piso. Halos 2 piso. Ang kerosene at diesel at magkano yung sa gasolina? Halos piso. Ay, nako, talagang ganon. Hindi laging maganda ang balita. Fluctuating yung presyo ng... Tataas, bababa. Kaya lang minsan kapag ibababa, maliit lang. Maliit pag itinataas, ang laki. Talagang kahit maliit yan, pag nagkasunod-sunod, aaray na tayo talaga dyan. Yun mismo. Makibalita nga tayo at may masipag tayong kasama na lahat yata ng madaan ng gasoline station sinisili. Gano'n naman tayo kasi minsan Dahil required po sa ilalim po ng oil deregulation law, yung pong tinatawag na price display board. Kailangan ang mga gasoline station, meron pong nakalagay na malaki, yung makikita natin, yung presyo po ng produktong petrolyo. Kaya may ganun tayong tendency, dito mura dito doon mahal. Dito mura. Para makakapamili ka. Yan ang prinsipyo, esensya ng oil deregulation law. Makapamili ka ng mura. Sige nga, makibalita nga tayo. Mula sa ating RH45, Ray Nadal. Kamin Ray! Jerry, hindi na napigilan. Itinaas na talaga ang presyo ng mga fuel, particular dito sa Subic. At ulitin ko, Jerry, ang Subic ay hindi na free-for zone sapagkat tuwing pagbibili mo na ngayon dito ay meron ng value-added tax. Ganun ba? Oo, wala na. Dati ang pangalan niyan Subic Bay Freeport Zone. Yan, di ba? So ngayon Subic Bay na lang. Wala nang free-for zone. Ganun pala. Wala na yung 12% discount. Wala na. Ganun ba? Tinry ko ulit. Nagpakarga ko ng kapiranggot doon sa aking kalesa at tinignan ko yung resibo. Sa halagang 1,000 aking kinarga, ang value added tax ay 103 pesos 0.43 centavos. Ayan. Talaga. Patunay lamang Ganun yan na rin, hindi na pre-port ang SPMA. Samantala, ito ngayon sa price increase, yung kanilang electronic price display board, ayon kay Katunying, yung presyo ngayon dito mula kanina, dito sa magkaharap itong gasolinang ito, Uni Oil at Petron. Ang diesel sa Uni Oil kanina ay 55.65, ngayon ay 59.40 na. Yung gasolina naman, yung 91 octane, kanina ay 62.40, ngayon ay 66.25 na. At yung super nila,
yung 95 octane, kanina ay 6740, 6240, ngayon ay 6720. Ang Petro naman, yung diesel, mayroon sila kasing yung turbo diesel na sinasabi, 6140 na ito, at yung ordinary turbo ay 5945. At yung unleaded gasoline, yung 91 octane, kanina ay 6540, ngayon ay 6625. Samantalang yung XCS ng Petron, kanina ay 5965, ngayon ay 6725. So far, wala namang pumipila kanina bago tumasa increase ng fuel. Ibig sabihin, parang sanay na mga tao sa taas-baba ng produkto nating binibenta dito sa ating bansa, Anthony at Jerry. Yes, sir. Thank you. Thank you, So yan po ang Manoy. ating follow-up report hinggil sa pagtaas ng fuel ngayong araw na ito para sa sa unang impila ng radyo sa Pilipinas, DCRH, RH45. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Nakikinig sa atin si Kuya Vam ng Paris, France. Uy, sa Magandang Paris. madaling araw dyan sa inyo. Kay Kuya Jun Hipolito at kay Von Valeros. Ang presyo ng diesel doon, kumbatsero, dahil yun din ang ginagamit sa kanilang mga Mercedes van, Oo. ay humigit kumulang 2 euros. So kung Magkano 64 ba ang, humigit euro kumulang, ngayon? kung 64 humigit kumulang ang euro, 64. de times 2. Oo. De 128 ang litro ng diesel Litro, nila doon. hindi galon, ha? Litro, kumbatsero. Isang litro ng diesel doon ay 128. Ang litro ng diesel dito, 58. Laki ng diferensya. Kalahati, mahigit kalahati ang lamang nila sa atin. Pero, siyempre, ibang ko naman yun eh. Ibang pera ng mga tao. Marami silang pera eh. Iba ang sitwasyon nila doon. Iba sitwasyon nila doon. Kaya ito, iniiyak talaga, nasasaktan talaga tayo sa bawat oil price hike. Oras po natin, 7:02. Ang dollar naman ay nagpa-fluctuate din. Ano ba ngayon? 58.65. 58.65. Nung nakaraan, bumaba ito ng 58.50, tas tataas, bababa, pero hindi na bumaba ng 58. May mga pagkakataon, dumidikit pa sa 59 kumbatsero. Kaya yung mga kababayan nating pinapadala ng mga dollar, dapat happy kayo. Merong report akong binasa kanina, sinulat ni Miss Giselle Ricafort, yung anak nung taga RCBC. Taga RCBC. Sabi niya ay medyo bumaba yung, yung remittances ng mga Pilipino. 11th month low daw na $2.86 billion itong buwan ng Abril. Alam mo ba kung batsero na may nakausap ako na OFW, ang sabi nila ngayon, meron nakausap na, isa lang naman kasi yon. Sabi niya, hindi muna ako nagpapadala. Bakit? Ngayon, bakit? Ang dami pa nilang pera eh. Ganun katindi kasi ang laki ng epekto talaga nung paglaki ng dolyar. Siguro may buwan talaga na medyo nag-skip muna yung iba nating kababayan. Marami pa kayo dyan, ha? Marami pa kayo dyan. Huwag kayong magsabing wala. Huwag kayong Dahil halimbawa, nagpapadala ka ng $1,000 per month. Per month sa iyong pamilya. Mga 4 years ago, nasa 48, 49 lang yan. Sabihin natin, 50,000 na. 3 years ago lang pala. 50,000 yung $1,000, 50,000 pesos. Ngayon, halos 60,000. So, nadagdagan ng halos 20,000. Kaya it makes sense, kumbatsero, na yung iba nating mga OFW, nag-hold muna. Pagka medyo gipitan, meron naman ako dito. Ayun. 7:04 ng umaga, sandali po lamang. Number 1. Dagnang talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. China Coast Guard sinisi ang Pilipinas sa nangyaring banggaan sa West Philippine Sea. AFP pumalag. Dating opisyal ng TLRC na convicted sa pork scam, iniugnay sa illegal na pogo sa Pampanga at Tarlac. Gigisahin ng Senado. Bilang ng mga Pinoy na wala ng interes sa mga traditional sources ng balita, dumami pa ayon sa isang survey. Ganon? Nalilito kasi ko. Sana mali ako. Halos 2 piso kada litrong taas presyo sa gaas at diesel o marangkada na. Halos piso naman ay tinaas sa gasolina. Pagdinig sa hirit na wage hike sa NCR itinakda sa June 20. At masikip na daloy ng traffic sa Quezon City inaasahan sa June 22 dahil sa Pride Festival 2024. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. nagsalpukan ng barko ng Pilipinas at China habang nasa resupply mission malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa China Coast Guard, illegal na pumasok ang supply ship ng AFP sa Bahura at hindi pinansin ang makailang ulit nilang warning. Nilapitan umano ng barko ng Pilipinas ang Chinese vessel sa unprofessional na paraan na nagresulta sa banggaan. Sinabi ng Chinese Coast Guard na tumugon lamang sila sa pamamagitan ng kanilang control measures alinsunod sa batas at ibinunton ang lahat ng sisi sa Pilipinas. Tinawag naman na misleading at deceptive ng AFP ang ipinamamalita ng China tungkol sa banggaan ng mga barko malapit sa Ayungin Shoal. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, karapatan ng Pilipinas ang magsagawa ng operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone. Hindi tahasang kinumpirma ni Trinidad ang kalagayan ng humanitarian mission dahil operational umano ang detalye ng misyon. Pero nanindigan ng opisyal na ang tunay na issue ay ang panghihimasok ng puwersa ng China sa sovereign rights ng bansa. Alas 7:11 na ng umaga. Iniugnay po ng dating opisyal ng pamahalaang guilty sa Pork Barrel Fund sa illegal na pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Sa mga dokumento ni Senator Risa Ontiveros, si dating TLRC o Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan, ang authorized representative ng Hongsheng Gaming Technology sa Bamban at Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Si Cunanan ang nag-apply para sa pogo license ng sinalakay na Lucky South 99 batay sa kanyang liham kay dating PAGCOR Chairman na Andrea Domingo noong October 10, 2020. Sa liham na may petsang September 10, 2020, ang presidente at CEO na si Thelma Barago Laranan ang nag-apply para sa lisensya ng Hongsheng pero binanggit niya rin si Cunanan bilang kinatawaan ng kumpanya. Iimbitahan ni Ontiveros sa pagdinig ng Senado si Cunanan na nahatulan ng 26 na taong pagkakabilanggo dahil sa PDAP scam. Mas pinipili ng mga Pilipino ngayon ang TikTok bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng balita. Sa digital news report ng Reuters, lumalabas na patuloy ang pagbagsak ng bilang ng mga Pilipino na interesado sa traditional news sources. So tama ako. Oh, tama kumbatsero. Buti na lang pala. Mula sa 69% noong 2020 at 52% noong 2022, ay bumaba pa sa 45% ang mga Pinoy na umaasa sa traditional news sources para sa kanilang balita. Kasabay ito ng pagtaas naman ng interes ng mga Pilipino sa paggamit ng TikTok bilang kanilang bagong news source. Totoo. Mula sa 2% noong 2020 ay pumalo na ho ito ngayon sa 23%. Ay, grabe. Grabe. Oh, from 2%. Oo, sa loob lang ng 4 na taon. Oo, nung 2020 kumbatsero, ngayon ay 23% na. Ang bilis, ano. Ayon sa lead author ng naturang report ng Reuters na si Nick Newman. Si Nick?
Oh, si Nick, di ba? Dati old man yan eh. Oh, Newman na ngayon. Oo. Panahon na siguro para mag-adapt ang media outlets sa nagbabagong preference ng consumers sa short video contents. Actually, dapat talaga matutunan nating lahat yon. Mm-mm. Dito sa DZRH, pati na rin yung iba pang mga nasa mainstream media, mga maiklian lang. Mm-mm. Pagka po pinag-aralan natin yung listening span, yung attention span ng mga tao ngayon, napakaigsi. Talaga? Dati 15 minutes pa yan eh. Mm. Paikli na ng paikli. So, mentras mahaba yung video mo, lalaylay, iiwanan Mm-mm. ka. Ang gusto ng mga nanonood ngayon, maiklian lang, Oo. andun na lahat. Kaya nga eh. Oo, kaya- Kung ipapakita mo yung puwet mo, ipakita mo na kagad. Pakita mo na kagad, wag Huwag na yung yung, nakabaro pa. Kung pa-etching ka pa dyan. Etching ka pa. Pakita mo na lahat kagad. Buset! Diba? Punta naman natin ang namimigay ng pera dahil sa ang mga tao kahit na anong panahon, TikTok man ng panahon o mainstream media, kailangan niya ng pera! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nanalo na ba? Yan ang tanong. Puntahan natin ang Barangay UP Village. Barangay pala to, ano? Akala ko kung lang siya, talagang parang isang community. So barangay na naging pala. barangay na sila. Barangay pala talaga siya. Alamin natin ang Bukod pa yung Teachers Village. Oo, di oo ba? nga pala. Tapos magkakalapit yan, Barangay Pansol. Andyan nga yung Barangay Pansol. Sige nga, puntahan natin si RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Go, 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 Sherwin! Yung Barangay Teachers Village, nandun yung sa may Garcia and Garcia. Pero ito namang UP Village, ito yung nasa loob mismo ng UP. UP. Kaya naman Dumaan ka sa UP Ikot. Puno. Dumang ka sa UP Ikot. Oo, yung mga sinasakyan dito yung mga UP Ikot. UP Ikot. Habal. Hindi ba sa banda ron merong galas ba yon? Galas yung Galas. hindi yung Iba pa yung galas. Yung galas yung sa may Escopa na. oo, tama, medyo malayo-layo na pala Yan bang UP Village may tagos din sila na bukod sa sa dati may tagos diyan papunta ng C5. Parang sinara. Meron. Dati kasi sinara yun Dito diretso ng UP Ginagawa kasing alternate route yun. Oo. O ginagawa kasing alternate route yan, kaya yung ibang mga gwardiya dyan dati ayaw magpadaan dyan kung wala kang sticker. Oo, mahigpit. Kasi nga ito community sa loob ng UP. Pero ang maganda lang dito talagang payapa, napakatahimik. Konting ano lang dito, pag may nabatag na mangkok dito, dilig na dilig sa Grabe ka naman. Sobrang tahimik ha. Sobrang tahimik. Dilig na Parang natin na nakikinig sa radyo. Ito si tatay. Yan yung Baka professor sa UP yan, ha? Nakikinig sa radyo. Radyo na, cellphone pa. aba, Kung sa iba, radyo na, TV pa, sa atin, cellphone pa. Pangalan niyo po? Henry Baduit po. Si Henry. Dati Henry. palagi ka nakatune in sa DZRH. Yes po, madalas. Halos sa araw-araw. Sino naman ang paborito mong announcer pag umaga? Siyempre, mga pogi. Si Anthony Taberna at si Gary ba? Ano trabaho, Sherwin? Ano trabaho ni Kuya Henry dyan? Meron kang, ano na? Ano trabaho ni Kuya Henry? Anong trabaho tatay? Sa electrical. ayun, yan. Parang May shop sila dyan. Ayan. So, electrician sa UP. Dahil dyan, meron ka 1,000 pesos. Plus meron ka pang t-shirt ng DZRH. Yun. Para lalo kang gumapo.
At meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Yan ha. Thank you. Salamat. Yan. Oh, nako, hindi lang yan, Anthony Jerry, dahil eto na, aktuhan din natin. Takin mo, oh. Magpapasticker ng DZRH. Pangalan tatay. Si Tatay John na. Napuputol eh. Ito tayo. Napuputol. Ito tayo sa campus. Iikot daw ako sa kampo. Ayan na. Pero dahil palagi ako kayo naka-join sa DZRH, pakita mo yung radyo niya. Yan ang naka-666. Ayan o. Ayun. Naku, maraming salamat po. Naka-join to. Kaya naman lumapit sa atin. Tignan na rin natin ang 1,000. Hey! Woo! Naman, Talaga naman, oh. ah. Iba talaga pag nakikinig sa Kasuswertehin ka, DZRH. no? Oh. Ikot na. Tapos enroll nyo na lang po ako. Maraming salamat po, tatay. Thank you. Mukhang profesor yan dyan sa UP, Sherwin, ah. Ano ba kayo? Napuputol na. Kala ko ito na ang may-ari ng UP Film Center. Pero nag-roll yun ng mga pelikula. O, direktor po kayo. Hindi. Ayan, yung boss niya ang direktor ng UP Film Center. Roel Hamon. Yun. Ayun. Roel Hamon. Ayos. Maraming Salamat po. sa laging pag-tune in sa DZRH. Kaya naman sa mga 1,000 pesos lagi ang tumutok. Winners sa mas malakas promo. Art number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Thank Ako you. ang daming mga nagre-request. Pati ito si Eric Dimaculangan, tsaka si GMJ Santiago. Baka raw pwede si Sherwin Punta ka sa naman daw sa PPA. sa PPA naman Bumigay ka daw. naman. Tsaka ito si Navy Commander Ruel Nicolas, Ayun. na laging nakatutok. Thank you. Kids growing up. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Susunod. Tito Boy! Nako, sino kaya itong aktor na matapos na mahiwalay sa misis na aktres ay nakabuntis ng iba Abo. bago pa man bumalik sa Pilipinas. Abo. Hirang pati so. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:21. Ang oras, Eto na siya. Uy, magandang umaga pala kay GM Eric Ines ng Manila International Airport Authority. GM, magandang morning. Good morning. Nakatutok pala sila sa atin ni Kelvin Enciso. Kuya Kelvin Enciso. Tsaka si Mel Magno. Saka Diyan si sa Kuya Mel Magno. Terminal, anong terminal ka ngayon, Mel? Terminal 1. Terminal 1. Terminal 1 siya, kumbachero. Nalipat na naman pala ulit. Ano? Kumusta ba si bossing, si Chief LC Lucero Oo nga. na nag-birthday no isang araw? Ikaw pala, TLC. Wala ka man lang kakibu-kibu. Tatahimik ka. Belated happy birthday. Happy birthday at magandang umaga at happy anniversary pala kay Tito Albert. Happy 35th anniversary. Opo, happy anniversary. 35 years na raw siya mula nung siya na-convert. Ayan. Ay, Bok Peng Iglesia. Alinio. Bok Peng Alinio, magandang morning. Magandang morning. Ano yung sinasabi mo tungkol kay Secretary Harry Roque? Ang daming nagre-react dito kay Secretary. Ay, kanina pa po namin hinahagilap si Secretary Harry Roque. Kasi kumbachero tingin ko merong nalabag sa kanyang karapatan dito. Totoo yan, totoo yan. Ito nga, babasahin ko na muna bago pumasok si Morley. Ito hong balitang isinulat ni Giselle, ni Mayora Giselle, tungkol dyan sa... Sino? Si Mayora Giselle. Tungkol mo dyan sa nangyaring yan. Pinulutan ng netizen sa social media sina dating presidential spokesperson Harry Roque at dati nitong executive assistant na si Alberto Rodolfo de la Serna. Ito'y matapos madiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang appointment paper ni de la Serna sa nilalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakalagay dito na itinalaga ni Roque ang dating Mr. Supranational Philippines 20
2016 bilang kanyang executive assistant Bakit yung pagkakabasan para ka na si Lakay Deo? na may sahod na ayon sa ating bubwit Parang ganun ang pagkakabasa mo 54,000 pesos plus. Na-recover din ng PAOK ang affidavit of support kung saan ay nakasaad na sasagutin ni Roque ang lahat Alin? ng gastusin ni De La Serna sa kanilang biyahe sa Europa Europa. noong October 2023. Ayon kay Roque, nagpasama siya kay De La Serna matapos siyang imbitahang maging resource person sa peace process sa Ukraine. Pero ang biyahe na banggit kanina may Poland, Ukraine, Italy. At may Italy pa. Sayang naman yung biyahe kung Sayang isang nga. lugar lang Sa pupunta. bagay, parang si Morley na. Parang si Morley na. Yes! Kailangan raw niya ng travel companion. Bakit? Morley, makinig ka mabuti. Kailangan daw ni Secretary Harry Roque ng travel companion dahil siya ay diabetic. Diabetic. May coronary stent and acute spinal stenosis. Kailangan talaga ng mga alalay sa kanya. Nurse, baka naman nurse itong si Pogi. Ang sabi ho ni ay hindi. Hindi. Hindi raw po. Grabe Secretary Harry Roque, we have been trying to reach you. Nagre-ring po kanina yung telepono pero ngayon po ay namatay na, baka naubusan na ng baterya sa dami ng gustong tumawag po sa inyo. O kaya pati itong si Pogi. Si Pogi, Baka naman gusto niyang magbigay ng clarification. Clarification kasi in fairness doon sa pamilya, lalo sa pamilya ni Secretary Harry Roque. Kasi binibigyan po ito ng iba't ibang mali siya. interpretasyon kasama na yung mali siya. Ito pong bagay na ito. Pero ang tanong ko pa rin, kumbachero, ano ginagawa nung papel na yon doon sa PORAC? Sa Pogo Hub. Kaya sabi nga nung iba, mali siya. Mali siya. Mali siya. Tapos may picture pa nung ni Pogi na nakahubad. Buti sana kung yung nanalo siya. Hindi, sa bagay, pagka kandidato kaya dyan, permi ka nakahubad. Ganun ba? Pangunahing balita sa showbiz. Andito na siya, ang ating showbiz legend. Baka meron siyang input dito sa ating pinag-uusapan. Huwag na muna tong nakabuntis na nakakahiwalay sa misis niya. Nakabuntis ng iba. Mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at talaga naman nagpi-feedback siya. Yan. Nakakalokan man yung usapan ninyo. Kilala mo ba to, yung si Pogi? Si Pogi. Nakita ko lang siya sa mga pictures na naglalabasan ngayon. Pero yung personal, hindi mo nakita. Pero ano mo, nagtataas ang kilay ko dyan. Bakit? Parang merong pangyayaring hindi ka nais-nais. Ano naman yan? Baka naman may mali siya ka lang, Morley. Siguro nga. Halimbawa ba, kung makikita, ikaw mismo, sabi nga nila, may radar daw yan may radar. Yung gaydar na tinatawag. Kapag nakasama ko siya, at nagkatabi kami, Madidetect mo? Madidetect. Iba ka pala, ha? Madidetect. Hindi ba nagkasama-sama na tayo dito sa newsroom ng DCRS? Na-detect mo ba kami? Parang oo rin. Na-detect kayong mahilig. Mahilig, Wala mong kabahid-bahid ng kapatigan. Kung po naging bading kayong dalawa ni Katunying at ka Jerry, ang pangit niyo siguro. Hindi, pero itong supranational. May ganyan palang pageant. Oo, may mga ganyan, Mr. Philippines, may mga supranational, may mga Mr. Adonis, may mga ganyan-ganyan talaga. Ito talagang mala Adonis. Saka Pogi, talaga naman Pogi. Artistahin.
Actually, hindi pagdududahan yan sana kung noong pa man ay walang nai-issue sa kanya. Oo, di ba? Noong pa man nai-issue siya. Syempre naman, kapag ikaw ay bibiyahe sa Europa, yun the best na ang kailangan mong isama. Di ba? Actually, dapat kang magsama kung nurse. 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 Nurse Nurse daw ba to? Nurse ba to si Okay, Albert? doktor. Ah. Kung hindi doktor at nurse, pagre-relax yun. Pero wala tayong karapatan para husgahan ng Tama. Tama. Yan ang mga bawi. Bumawi ka, Yan ang mga bumawi bawi. ka. Yun ang bawi. Kasi may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong dahilan bakit ginagawa natin ang isang bagay. Bawi yun, ha? Bawing bawi. Bawing bawi. Bawing bawi, Napasaya mo itong pamilya ni Kuya Efren at Ate Hilda Karandang dyan sa Rojas at Bungabong Oriental Mindoro. Iba daw talagang bumawi yung Morley Alinyo. Uy, pero ito bawing-bawi, ha? Bakit? Itong isang aktor, bago pala umalis sa ibang bansa, matapos makipaghiwalay sa kanyang jowa, may naanakan itong non-showbiz girl. Oo. At yung girl ay nasa 8 months na raw o 7 months na raw yung ipinagbubuntis. Oo. Kaya wala nang dahilan para magkabalikan pa sila nung magandang actress na kanyang pinakasalan. Oo, di ba? Kasi ang usap-usap, teka muna, ang usap-usapan dito sa aktor na to, di ba? Pinaghihinalaan din ang di ba? gender. Tama. Oo, pinaghihinalaan din ang gender nito. Pero ngayon, nakabuntis sa bagay. Ako nga, may 2 anak eh. Hindi, totoo? Si OG nga, 5 eh. Oo, di ba? Sa bagay, Sa bagay. Tama ka din. Kaya nako, hindi na natin matiyak ngayon kung sino ang totoo sa hindi. Hindi masihan yung pagkakaroon mo ng anak para sabihin lalaking-lalaki ka. Ay, marami rin na nagulat doon sa pag-amin mo ha, na ikaw ay meron 2 anak. Ay, matagal nang alam ng taong bayan Totoo. yan. Ito na, hindi sa mga nakikinig sa amin, hindi. Ay, Totoo. hindi nila alam. Ano talagang anak mo o ampun lang o ano? Mula sa aking sinapupunan. Ganun. Ilan taon na, Marley? Ay, mga college graduate na sila. Malalaki. Malalaki na sila. So, nung sila'y isinilang, ano pa pang... Ano ko ba ibabalita na? Nung sila'y isinilang, ano pangalan mo nun? Sino ka nun? At paano nangyari? Nalasing ako. Ay, alam mo na ating DZRH show. Oy, Clue! 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 Tulong na natin pag-usapan kung sino uli yan. Nalasing ka lang. Oo, tulong na natin pag-usapan dahil marami pa tayong pagkukwentuhan, Tom. DZRH show. Tom na. Yan ang ating DZRH show Bisates News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Balita muna tayo sa sports. Nandito na ang presidente ng Philippine Olympic Committee. Ang alkalde ng lungsod ng Tagaytay, si Mayor Bambol Tolentino. Mayor, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Mayor. Masayang umaga po sa inyong dalawa, Katunying at Ka Jerry. Opo, Mayor, bago lang kami makibalita dyan sa Philippine Olympic Committee preparations para sa Paris Olympics, pinag-uusapan namin ni Jerry kanina yung tungkol sa sentimiento nyo, ito yung maglalabas ng advisory, ang FIVOX dyan sa Taal. Alam niyo naman po ang Tagaytay sa tourism driven economy. Opo. Ito lang po umaasa ang Tagaytay, kaya konting singaw, ito naman pong ating kaibigan FIVOX, konting singaw, advice. Lagi naman tuwing weekend nag-a-advise. Baka naman pwedeng Lunes sila mag-advise o Martes para naman makahabot tayo sa culinary tourism. Weekend lang ang malakas ang Tagaytay. Totoo yun. Totoo yun. So paano po ang meron na po ba kayong na-communicate nyo na ba ito officially sa FIVOX, Mayor?
Opo, matagal na po namin sinasabi yon kasi meron pong opisina ang PHIVOLCS sa Tagaytay. Opo. Malapit na nga pong matapos ang ang lease contract nila. Oo. Baka dilipat na sila sa mas malapit para ma-monitor nila lalo yung taal. Oo. Hindi na po sa Tagaytay. Mm-mm. Pero last weekend po nandun po kami, punong-puno po dahil kinabukasan kahapon Pista official. holiday, talagang buhol-buhol. Maganda po yung buhol-buhol ang traffic at dahil Maraming tao. po Oo. lahat ng mga turista local. Tama po, masaya po ang mga negosyante, ang mga establishments diyan. Siyempre ang ating mga kababayan nagtatrabaho diyan. So ang binabanggit nyo, pwede namang magbigay ng advisory, pero yung regular na aktibidad ng isang aktibong bulkan, parang klaruhin naman, wag yung takutin yung tao. Yun nga po alam nyo, pag nagbigay ng advisory, umusok ng konti, umuga ng konti, ay kahit nakakain na po yung tao, naalis dahil so yung mga bookings, hotels, weddings, Nako, cancel cancel yun. So ang hirap magpabalik. So buti naman, tumahimik naman ito pong ating mahal na bulkan na pwede na siyang matulog ulit kahit mga 100 years ulit. Opo. Okay. Mayor, ang ating pong delegasyon, ready na po ba para po sa Paris Olympics? Opo, naghahanda na po kami. Actually, meron po tayong send-off sa 21. Then the following day, Friday, 22, that will be Saturday, ay madaling araw po, nasa airport na po kami para ihatid po yung mga atleta at saka mga opisyalis. Ilan po ang ating mga atleta na sasabak po sa kompetisyon? Sa Next ngayon month. po, 15, may inaasahan pa po tayong 10 na more or less na 10 na kadagdag. Dahil meron pong deadline pa yung qualifying. Lumalaban pa po yung iba. So Sa Poland. inaasahan madadagdagan pa. Ang flag barrier pala natin sina Carlo Paalam tsaka si Nesty Petesio, mga boxers natin. Chairman. Opo, dahil sila po yung nag-silver nung pong nakaraang Olympics sa Tokyo. Sana po si Ginang Heidelin, dahil siya po yung nag-gold, pero unfortunately hindi po siya nag-qualify, kaya yung pong next in rank, sa palagay po namin, dapat naman dahil nakapag-deliver po ng 2 silver si Nesty at si Carlo. Ilan pong boksingero natin na kasama sa delegasyon? 5 po ang boxer natin. Ito si Carlo Paalam, si Nesty Petesio, si Yumir Marcial, di ba? Yumir. Si Yumir po, naka-bronze po siya noong Tokyo. Malakas po ang kutob natin na ang kanyang kamao at ang kanyang lakas ay nag-improve dahil US-based na doon na po siya nagte-training. Tatagpo na po sa amin yun sa 29 sa June. July 26 ang opening, Chairman? Tama po, Ka-Jerry. Yung pong maagang pag-alis po natin ay first time na gagawin po ng Philippine team na magkakaroon po ng training camp. Tama po yun. Hindi katulad dati, sigidan na sa... Iba yung kailangan ma-acclimatize muna, di ba? Parang gano'n. Ma-adapt mo muna yung sitwasyon doon. Pati pagtulog, jet lag, mawala, pati pagkain, etc. Baka sabihin, kumulo ang tiyan, gano'n, etc. Para ma-kondisyon. Kayo po, kailan ang punta nyo doon? Ihatid po namin sa Aventador. Ito pong Sabadong darating. Pero pabalik po din ako ng after a week. Siyempre po, marami po tayong dapat ayusin pa at naalalayan natin itong kaibigan nating Taal na manahimik muna. Kaya ko na itanong, baka kailangan nyo ng executive assistant. Baka kailangan yung executive assistant, ha? Andito lang. Medyo, wala lang. Okay po kami, naghanap na po kami. Para kahit fluent po ng Frances dahil sila rin po yung mga malengke. Mga tikiman lang ng mga adobo at saka lutong Pilipino. Saan po tayo inaasahang, saang disiplina ho tayo inaasahang makakaginto? At ilan po ba ang target natin ngayong Olimpiada?
Lahat po yan, kumbaga sa basketball, bilog ang bola, pero mas malakas po ang chance sa boxing at saka po sa gymnastics. Boxing and And of course, gymnastics. And of course, si EJ po. Si EJ Obiena. Oo. Hindi po nagbabago yan dahil number 2 in the world po siya, yung ranking niya. Tama po. Yung pong kalaban niyang number 1, pag medyo napuwing ng konti, pag talon yun, natapilok. Tama. Malay mo, makadali tayo. Opo. Well, good luck po sa ating Philippine team. Parang napaka-importante yata nitong participation natin na to, Mayor, ano? Opo, totoo po yun. Dahil ito po yung ika-100 taon natin na paglahok sa Olympics. Nagsimula po tayo 1924. So, 2024, we're celebrating 100 years of participation sa daang taong paglahok sa Olympics. Yung Ayos unang pala, sali no? natin, 1924. Ngayon, Opo. 2024. Yung unang sali po natin, sa kalaman po ng lahat, 33 days po bago nakarating ng Paris. Bangka po papuntang Hong Kong, then Bangka ulit papuntang Vietnam. At wala na po yung training camp. Pagdating po Diretso doon, na. hilong-hilo na po pagdating doon. Opo, ito 33 days noon, nagbangka ang ating mga delegado, ang ating mga atleta. Ngayon, ang biyahe dyan, mga humigit kumulang 20 oras siguro, kasama yung layover. Tama po. Kasama yung layover. At, So, 33 days, ando na ang ngayon. ngayon. Tama po kayo. Tama po. Hingit sumbuan po, nandun na po para naman mag-training. Galing. Yung mga history, yung mga numbers na yan, sana po ay maging pabor sa atin ng lahat. Maraming salamat po, Mayor, and good luck po sa ating Philippine team. Maraming salamat po, Katuning and Jerry. Mabuhay po na yun. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Bagong balita sa DZRH, pangunahing balita. Balik-balita tayo, umarangkada na ang panibagong oil price hike batay po sa abiso ng mga kumpanya ng langis. Tataas ng 85 centavos o tumaas na ng 85 centavos per liter ang gasolina, 175 ang diesel habang 1.90 ang kerosene. Noong nakaraang linggo, nag-rollback ang gasolina ng 60, 1.20 ang diesel habang 1.30 ang kerosene. Kasado na sa Huwebes ang public hearing para sa hirit na taas sahod ng mga manggagawa sa private sector sa Metro Manila. Ayon sa DOLE, isasagawa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagdinig sa tatlong wage hike petitions. Sinabi ni Labor Secretary Benvenido Laguesma na matapos ang public hearing, magdidesisyon ang board tungkol sa kaangkupan ng wage adjustment. May abiso po sa mga motorista, asahan daw po ang matinding traffic sa Quezon City Memorial Circle ngayong darating na weekend. Bakit? At pakinggan nga natin ang dahilan ba't magkakaroon ng traffic dyan, matinding traffic. Nandoon sa Circle si RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, naglatag ng Quezon City Transport and Traffic Management Department ng mga alternatibong ruta para maisaayos ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng elliptical road sa Quezon Memorial Circle. Ito ay dahil sa inaasahan na matinding traffic na lilikhain ng nakatakdang event na inorganisa ng LGBTQ+ para sa taunang pagdiriwang sa iba't ibang panig ng mundo para sa Pride Month. Itong Pride Month ay naipinagbubunye ng Pride PH ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo para sa paggiit sa kalayaan at karapatan ng sektor ng LGBTQ+. Bawat isa sa 7 kanto ng elliptical road ay mayroon ng mga nakatalagang mga alternatibong ruta na susundan ng mga motorista. Inaasahan ng malaking audience dahil sa ito ay isang engrandeng selebrasyon ng LGBT na magiging isang concert festival. 29 kasing mga banda at mga sikat na grupo at mga Dami, sikat na performers. Marami. Mga sikat na performers ang bubuo
dito sa concert na ito. Kailan Kaya yan, naman, Val? Kailan? Sa araw ng Sabado. Sa Jerry, Sabado. Mula alas 3 ito ng hapon, pero bago pa mag alas 3, dahil ito yung inaasahang pagdating ng mga pupunta rito na Oo. magdadala ng kanya-kanyang mga sasakyan. Kaya Ayun. yun yung inaasahan na Mag-create ng traffic. Kahit na yung event ay sa loob naman ng Circle, Quezon Memorial Circle, pero yung dadaanan, yun yung malupit. Yun yung dadaanan. yung elliptical road. Correct, oo. Yung elliptical road, bawat kanto ng elliptical road, yun yung inaasahan na dadagsain ng ating mga kababayan. Kaya naman inaasahan na magsisikip yung daloy ng trapiko. Kaya naman, pinapayuhan ng mga motorista at mga data ng elliptical road na sundin ng mga traffic enforcers na ito talaga sa lugar na ito sa araw ng Sabado na magsisimula nga alas 3 ng hapon hanggang gabi. Quezon Memorial Circle dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ang lakas ng ulang kahapon, kumbachero ha? Saan ba? Saan yan? Quezon City, ewan ko sa lugar nyo. Mahina lang. Malakas ang ulan bandang tanghali. Pabigla-bigla yung Oo. malakas, biglang malakas tapos tila kagad. Titila, ano? Ay, nako, ingat po kayo. Baka kailangan nyo na magpapalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay, kay Police Staff Sergeant Tuadles ng ating ESG sa Cebu. Si Sergeant Arnie. Ano ba first name Tuadles. mo? Sir Kelvin. Si Kelvin. Kelvin Tuadles. Kelvin Tuadles, magandang morning at binabati niyo ang kanyang anak na si Kylie Ruth Tuadles. Good morning! Good morning din sa mga taga PTV4. Ano ba nangyayari sa Presidential Commission Office? Bakit? Oo. Ang daming problema sa labas. Yung pag-aaway-away sa loob ang inaasikaso nyo yata. Yung walang problema, yun ang ginawa nyo ng problema. Diyan sa PTV4. Yung PTV4 na ngayon lang yata naging maganda. Pasensya na sa mga nakaraan. Ngayon lang yata naging maganda. Maganda ang mga palabas. Pag pinanood mo PTV4 ngayon, maganda ang mga atake, maganda ang yung mga empleyado ay na 30 taon nang hindi nare-regular. Nagkakaroon na sila ng maayos na benepisyo. Biglang pagdidiskitahan ng PCO. Ano bang pumasok sa kukote ng mga Yusek Honey Rose sa merkado? Yusek Honey Rose merkado. Huwag niyong pinipersonal lang mga bagay kung ang nagpe-perform, yun ang dapat na inaalagaan. Hindi yung dapat sipain, yun ang dapat na sinisipa. Ang problema, yung dapat sipain, yun ang bine-baby. Ayun. Yung nananahimik na general manager ng PTV4, yun ang pinagdiskitaan yung sipain. Ay, ganon? Oo. Ano dahilan? Ano dahilan? Sabihin nyo nga dahilan. Corrupt ba yan? Non-performing ba yan? Kung sinabi nyo corrupt, non-performing, sige, tirahin nyo, tanggalin nyo. Pero kung performer, ngayon lang nakadama ng ganong ganda ng buhay ang mga taga PTV4, bigla nyo sisipain. Kayo may problema. Dahil hindi bata. Dahil hindi nyo bata. Pambihira kayo. Nanong malyari, ha? Hindi dapat ganyan sa gobyerno. Hindi dapat ganun. Mr. President, pagka ganito ang mga kasama ninyo sa opisina, para kayo naguhukay ng sarili nyong balon. Balon. At doon kayo masusubsob. 2 minutes bago ang alas 8 ng umaga.